Ang tagal kong inabangan to. Finally, nagkita na ulit sila Rick and Michonne. Spoiler, sorry. Una nating susundan dito si Rick habang nasa lugar siya kung saan siya dinala ng babaeng basurera. Lugar na to, ilang beses sinubukan tumakas ni Rick pero lagi siyang nahuhuli. At sa isang beses pa nga ng pagtakas niya, naging 1 to 5 na lang yung kaya niyang bilangin sa mga kamay or kamay niya lang niya. Habang nandito si Rick, may mga makikilala siyang magiging kakampi at kaaway niya na makakaapekto sa pagtakas niya. Bilang banda, si Michonne naman ay kasama pa rin yung mga huli niyang nakasama na tutulong sa kanyang mahanap si Rick. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, may mangyayaring magpapalungkot at magpapagalit kay Michonne pero sa kalagitnaan nito, dito rin sila magkikita finally ng lovey-dubs niya. Ngayong magkasama na sila, dito na sila magtutulungan para pabagsakin yung CRM at makauwi doon sa tunay na lugar nila. Title ng series, The Walking Dead, The Ones Who Live. Review to, so maraming spoilers to from episode 1 and 2, so ayun. Wakas, hindi na rin grainy in The Walking Dead at pwede na magmura. Medyo may pagka Last of Us vibes din yung mundo na binubuo nila ngayon dito. At saka, Ricky Dudu Grimes and Michonne is back, baby! Pansin ko habang pinapanood ko to, ang gaganda ng jacket ni Rick dito eh. Saan kaya makakabili nito? Tayo doon sa may series, may mga nagustuhan at meron din akong mga hindi nagustuhan sa mga episodes so far. Siyempre nagustuhan ko kung paano nila kinuwento kung bakit hindi nga ba agad nakabalik si Rick dahil nga binabantayan siya ng mga ninja. Medyo cool din na mala Assassin's Creed na yung kamay ni Rick ngayon pero for me lang medyo nonsense kung paano nila ginamit yung scene. Parang ginamit lang nila as shock value yung pagtanggal sa kamay ni Rick and wala namang pinatunguhan doon sa may story. I mean, ipakita naman dun yung desperation ni Rick na ito na lang siguro yung paraan para makauwi siya pero parang kulang na kulang lang talaga. Michonne naman tayo, masaya din naman ako na nandito na nga siya, naka-armor pa siya galing Wakanda. Sana lang, binura na lang nila tong hallucination scene na to para sana mas mabigat and mas emotional yung scene once nagkita na talaga sila. Teka natin si Michonne, nagustuhan ko yung mga kasama niya na may potential kaso TWD nga pala to so lahat ng bagong karakter sila lagi yung natetegi. Usapan naman natin yung ending ng episode 1 na sobrang random and out of nowhere. Alam mo dahil sa scene na to sa may episode 1, yung boring and lackluster na buong episode 1 mas gumanda eh. Ngiyak-ngiyak pa ako nung sinabi ni Michonne na I found you. Iyak pa ako kasi tinanong agad ni Rick kung buhay pa nga daw si Judith, diba? Gustong-gusto ko na sila magkita eh. Gustuhan ko rin na sinabi agad ni Rick na I'm not with them, kumbaga kinlear out niya agad yon. And itong si Michonne, niniwala naman siya agad sa sinabi ni Rick despite yung nangyari sa kanya earlier sa mga kaibigan niya. Kumbaga kahit ang tagal na nilang hindi nagkikita, ganun pa rin kalaki yung tiwala niya kay Rick. Isa sa mga hindi ko nagugustuhan sa may series so far is kung paano nila palalimin yung mga political aspect at yung CRM na para sa akin hindi naman dapat. Ako personally, panigurado yung iba din dyan, pinapanood lang to para makitang makauwi si Rick. Sana, doon na lang sila nag-focus. I mean, interesting naman yung story nila pero wala lang enough time lalo na't hindi naman sure kung magkakaseason to pa to. And also, halatang halata na nilalawakan lang nila yung part na to para sa ibang series na ilalabas nila na konektado sa CRM na hindi naman nakakaganda sa series na to mismo. As much as I love TWD, wala nang kalatoy-latoy yung iba nilang series kahit yung kay Daryl eh. Nagpo-focus kasi sila na gamitin yung isang series para gamiting setup for other series. Ang problema, kaka-setup nila for other series, nawawala na ng focus for this series. For me, sana ibalik na lang nila yung dating approach doon sa mga naunang seasons ng The Walking Dead, yung tipo na parang about survival, family and connection with people, and wag na haluan ng mga political and conspiracy na hindi naman tumutugba doon sa na-establish nilang premise before pa lang. Ayun, so far okay naman yung mga endings and cliffhangers nila katulad ng paglabas ni Jadis Duterte. Sobrang curious ako kung ano yung plano nila ni Rick ngayong nandyan na ulit si Jadis and paano nila lalabanan yung CRM na masyadong malaki para sa mga nakalaban na nila dati. O yun lang, TWD, The Ones Who Live for episodes 1 and 2, ang torta rating ko ay 6 out of 10. And feeling ko, hindi na siguro ito tataas.